Mapagpalang araw sa iyo, Kabanong, at ganoon din sa ating mga ka-KB. Kilalanin niyo na lamang ako sa pangalang Mark. Ngayon ay isa po akong supervisor sa isang marketing company. Ang gusto kong ibahagi ay nangyari noon pang binatilyo pa lamang ako. Nakatira kami noon sa Batangas. Maayos naman ang buhay namin noon kahit wala na ang tatay ko. Sumakabilang bahay na kasi siya. Ganun pa man, nagawa kaming palakihin ni Mama ng maayos kahit mag-isa lang siya. Ang pagiging tourist guide niya ay ang naging daan para makapagtapos kami ng kapatid ko sa pag-aaral. Mark, bakasyon na. Wala na kayong pasok sa school. Magtulungan kayo ng kapatid mo ha, dito sa bahay. Ayoko nang nagtatamad-tamarang kayo. Gusto ko pagbalik, malinis ang bahay. 3 lang pala kami sa bahay. Masyadong malaki ang bahay para sa amin. Kahit konti lang naman kami, may second floor at may maganda rin kaming sala. Yun ang napundar ni Mama sa halos 2 dekada niyang pagiging tour guide. Hindi naman ako tamad, May. Dapat si Marjo ang sinasabihan niyo niyan. Ni hindi nga makapaghugas ng plato yun eh. Ikaw kasi ang kuya kaya ikaw ang pinapaalalahanan ko. Siyempre, kapag wala ako, ikaw ang magdidisiplina sa kapatid mo. Hoy, Marjon, narinig mo naman si Mama, di ba? Ako daw ang magdidisiplina sa'yo. Pasensyaan tayo ha kapag nasa pa kita. Hoy, ayoko ng bayolente sa bahay na ito ha. Narinig yun naman si kuya. Patunay lang na hindi ako ligtas na kasama siya. Ay nako, magsitigil kayong dalawa. Sige na, aalis na ako. Mag-uumaga na. Kailangan bago mag-umaga nasa kabilang isla na ako. Maraming turista ngayon, kaya umayos kayo ha. Hinatid na lang namin si Mama sa gate. Ayaw na ayaw niya kasing hinahatid siya sa sakayan ng bangka. Ewan ko ba, Kabanong, mula nang matuto siyang mag-makeup noon, parang may tinatago siya sa amin. Kuya, feeling ko talaga si Mama may syota. Syota? Paano mo naman nasabi? Laging nagme-makeup eh. Pormadong-pormado. Di nga nagkukutics ng dati. Pero tingnan mo naman ngayon. Kulang na lang pati ipin meron na. Tapos laging ang bango-bango. Kapag ganon may syota na kaagad? Ay nako, wala ka talagang alam sa mga babae no? Alam mo, kapag ang babae ay bigla na lang nag-ayos, ibig sabihin may gusto silang makuha na atensyon. Palibasa, wala ka pang syota eh. Ikaw meron? Wala. Di ba nga, kaka-break lang namin ni Mayan last month? Pero kung sakaling may bagong nagpapasaya kay Mama, ayos lang naman sa akin. Siyempre kailangan din naman ni Mama ng taong aalalay sa kanya. Kasi tayo, balang araw, mahihiwalay na rin tayo sa kanya. Ikaw ba, ayos lang sa'yo. Kasi siyempre hindi naman natin mabibigay yung kaligayahan ni Mama, no? Umupo si Marjon sa sofa. Wala namang problema sa akin eh. Ayaw ko lang na foreigner ang ipapakilala niya. Ay, patay ka dyan. Alam mo naman mula nang iwan tayo ni Papa foreigner na yung pangarap ni Mama. Basta, ayos lang sa akin. Pero ayaw ko makipag-usap sa foreigner. Nakaka-stress eh. Tinawanan ko na lang si Marjon sa mga pinagsasasabi niya. Kasi alam ko na kapag dumating ang araw na nagdesisyon si Mama na magmahal ulit, wala naman siyang magagawa. At hindi nga ako nagkamali. Makalipas lang ang halos 1 buwan, umuwi si Mama galing trabaho. Bit-bit na niya ang isang kano na ang pangalan ay Samuel Patterson. Matangkad si Samuel. Kailangan niya pang yumuko para lang hindi siya mauntog sa pintuan. Mga anak, gusto ko lang ipakilala sa inyo si Samuel, ang aking boyfriend. Nang marinig ni Marjon yon, ay nakita ko sa mukha niya ang tila pagkawasak ng mundo niya. Boyfriend? Samuel, this is Mark, the kuya, and this is Marjon, the bunso. You can call them son if you want. Ngumiti ng malapot si Samuel. Magaganda ang ngipin niya. Kulay blue rin ang mga mata niya. Hello, nice meeting you. Sorry for interrupting your bonding. My name is Samuel Patterson. I'm also one of the guests here in Batangas.
I don't have planned to stay longer here, but when I saw your mom, I realized that this place is my home. Oh, you're so cheesy, ah. Medyo nakokornihan ako noon. Pero dahil masaya naman si Mama doon, tiniis ko na lang. You're very welcome to our family. Feel at home here. We're kind people. We don't bite. Natawa siya sa sinabi ko. Hindi ko nakala na sa ganong simpleng joke, makukuha ko ang tawa niya. Sa isip-isip ko noon, parang pareho kami ng humor sa katawan. I like this boy, Mark, right? Yes, Mark. And my brother is Marjon. Uy, salita ka naman. Baka mamaya isipin itong kanuna to bastos tayo. Bilis! I think Marjon is a funny guy too. So you have any joke for me? Uy, joke daw. How will you know if the jeep is full? Many passenger. He said, how can you know if the jeepney is already reached its capacity? Ma, tama ba yun? Tumawa lang si Mama sa akin. Oh, well, how? When the driver makes habit in the back of the jeep. Parang may anghel na dumaan. Hindi na-gets ni Samuel ang sinabi ni Marjon. Wala pala to. Slow pala to Okay, enough. Let's eat first. Mark, come with me. Help me prepare the plates. Come. Naiwan si Samuel at Marjon sa sala. Kita ko kung gaano nahihirapan si Marjon na kausapin si Samuel. Kulang na lang ay magtago siya sa ilalim ng lupa. Ma, saan mo naman nakuha yan? Ano ka ba? Halos 1 buwan na rin nanliligaw sa akin yan. Ngayon ko lang pinakilala kasi boyfriend ko na. Tama pala si Marjon. Kaya ka pala naporma. Exactly. Nagtawanan kami ni Mama. Natigilan lang kami nang may dumaan na matanda sa labas ng bakuran namin. Yung kusina kasi namin ay may malaking bintana sa gilid. Matatanaw mo sa labas ang bakuran namin at ang gate. Lumapit ka nga sa bintana at tanungin mo si nanay kung anong kailangan. Baka gustong manghingi ng pagkain. Pagkalapit ko ay nakita ko nakatingin sa main door ang matanda. Para siyang may hinahanap. Nanay? Nakuha kong atensyon niya. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Ano pong kailangan nyo? Gusto niyo po ba ng pagkain? Hindi. May nararamdaman lang akong mabigat sa bahay ninyo. Sabihin mo, may bago ba kayong kasama sa bahay ninyo? May bisita po kasi kami. Teka, ano pong mabigat? Hindi ko pa natutukoy ngayon. Pero iho, hindi maganda ang kutob ko. Palagay ko, magbabago ang buhay ninyo. Sa hindi ko mapaliwanag na dahilan, nagtindigan ng mga balahibo ko, Kabanong. First time ko lang kasing nakarinig ng ganon. Sobrang binasag na matandang babae ang mood ko. Ang saya-saya ko na sana kasi masaya si Mama. Umalis na rin ang matanda at siya namang lapit sa akin ni Mama. Anong kailangan niya? Bakit may narinig akong mabigat? Wala. Sinampay daw natin. Parang mabigat daw kasi ang ulap. Sinubukan kong alisin sa isip ko ang sinabi ng matanda. Nag-focus na lang ako sa pakikipag-usap kay Samuel. Kahit papaano naman ay nakakapalag naman ako sa Inglisan kahit may mga mali rin ako. Si Marjon naman ay nagmukmok sa kwarto niya. Sumapit ang gabi. Nagpaalam na si Samuel. Hinatid siya ni Mama sa sakayan ng bangka na walking distance lang din naman mula sa amin. Pinuntahan ko na lang si Marjon sa kwarto niya. Marjon, dito na raw titira si Samuel. Magli-live-in na daw sila. The heck? Seryoso? Umalis ka kasi kaya hindi mo narinig yung usapan nila. Padahik-dahik ka pa dyan ha. Kanina naman di ka maka-English. Ay nako, di pwede no. Ipapakiramdam ko sa kanya. Paanong iba?
Mukha namang mabait ah. Tsaka napakahinahon naman. Oo, alam ko. Pero may something akong napifeel na hindi ko maipaliwanag eh. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Paano ka nga makakatingin ng diretsyo hirap ka nga mag-English? Basta. Bahala na. Pakisamahan mo na lang. Tandaan mo, para naman to kay mama. Bumuga na lang siya ng hangin. Dismayado siya sa nangyayari. Naiintindihan ko naman siya dahil pareho kaming nasanay na kami lang ang nasa bahay. 10:00 ng gabi, pumunta ako sa kwarto ni Marjon. Hindi ko alam kung bakit hirap na hirap ako makatulog. Kaya naman naisip ko na baka sa kwarto niya ay makuha ko ang antok ko. Alam mo, para antukin ka, no tayo horror. Daming CD sa sala oh. Diyos ko naman, puro aswang na naman yung panonoorin. Wala na bang iba? Sawang-sawa na ako sa aswang eh. Maganda naman ang palabas na aswang ah. Wag na. Sa pasukan, bibili na lang ako ulit ng mga bagong CD. Biglang bumangon si Marjon at binitiwan ang nilalaro niyang Game Boy. Naalala mo yung kwento ni Tito Fidel sa atin dati nung nasa kabilang barangay pa tayo? Oh, anong kwento? Tungkol sa babaeng walang utong? Sa kabayong maskulado? Ang dami niyang kwento sa atin no, ano ba dun? Hindi, yung tungkol sa aswang na nanggagaya daw ng itsura ng tao. Yung matandang babae raw na inayo yung mukha ng tanod sa barangay. O yun. Oo, yun nga. Galing mo. Sus, ano ka ba? Nagpapaniwala ka naman kay Tito Fidel. Wala lang. Bigla ko lang kasing naisip. Totoo ba ang aswang? Yan. Ganyan ang epekto ng mga CD na nasa sala. Itatapon ko na nga lang yun mamaya. Puro aswang lang naman yung palabas dun eh. Kaya yan, mukha ka ng aswang. Uy, wag! Para kang timang. Matulog ka na nga lang, pati CD dadamay mo pa. Pinatay na ni Marjo ng ilaw. Tumabi na ako sa kanya at sinubukang matulog. Kaso wala pang 10 minuto, narinig ko na si Marjo na humihilik. Ang lakas ng hilik niya, parang kumakarerang sports car. Walastik talaga tong humilik ko. Para ako nasa karirahan eh. Kainis. Wala akong nagawa. Kahit gusto ko nang matulog ay bumangon na lamang ako at bumalik sa sarili kong kwarto. Bakit ba kasi di ako makatulog sa kwarto kong to? Bigla na namang nawala yung antok ko nang bumalik ako dito. Buksan ko na nga lang yung bintana. Nagulat ako kabanong nang buksan ko ang bintana. May pusang kulay itim kasi ang nakadapo doon sa may sanga ng punong mangga sa tapat ng bintana ko. Ay, lintik naman oh. Ikaw naman Mingming oh, inulat mo ako eh. Ngumiyaw lang ang pusa sa akin na parabang naiintindihan niya ako. O sige, matulog ka na lang. Wala nang lutong pagkain sa babae. Sleep ka na dyan sa puno ah. Pagtalikod ko, napatigil ako nang marinig kong tila may sumitsit. Natawa na lang ako nang isiping yung pusa ang sumitsit. Kaya pinagpalagay ko na lang na baka guni-guni ko lang. Ay, kailangan ko na talaga matulog. Nagkumot at niyakap ang paborito kong unan. Pero hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Pakiramdam ko, nakatingin sa akin ng pusa. Pagsipat ko, wala naman ang pusa. Pero hindi siya nawawala sa isipan ko. Kanino pang pusa yun? Lintik na yan. Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyayari nung oras na yon, Kabanong. Parang may hiwaga na kapag hihiga ako, nawawala ang antok ko. Tapos pakiramdam ko, inoobserbahan lang ako ng pusa kahit na wala naman siya. Baka aswang yung pusa na yun ah. Hindi. Wala palang ganon. Putik. Kasalanan to ng mga aswang sa palabas eh. Isinarado ko na lang ulit ang bintana. Nagsaklob ako ng kumot at pinilit ko makatulog. Sa awa ng Diyos, 3:00 ng madaling araw na ako nakatulog. Kinabukasan ay lumipat na din kagad si Samuel sa bahay. Mula sa apartment ng Kano ay dinala nilang lahat ng gamit papunta sa bahay.
Isang buwan na rin kasi si Samuel sa apartment kaya dumami na rin ang mga gamit nito. Habang nag-aakyat ng gamit sila mama, nasa gilid lang si Marjon at napapailing na lang. Wala na siyang nagawa. Kahit tumututol siya sa pagtira ng kanuna yon, si mama pa rin talaga ang masusunod. Bahay naman kasi talaga ng nanay namin yon. Nang tumulong ako sa pag-aayos ng mga gamit sa magiging kwarto ni mama at ni Samuel, napansin ko na mahilig pala sa kulay itim ang kano. Yung kumot at unan niya ay kulay itim. Pinalitan din nila ang kurtina ng bintana ng kulay itim. I don't like the sunlight in the morning, so we need to buy a bigger curtain for there. Sabi pa ni Samuel, sabay turo niya ang kabilang bintana na mas malaki kumpara sa isa. Mas gusto niya pala ng madilim? Oo, ewan ko ba dyan? Pero baka kasi masakit sa mata niya kapag maliwanag. Kaya hayaan na lang natin. Meron din silang ikinabit na hindi naman kalakihang painting. Tapos yung imahe na nandun ay isang lalaking nakahubad at may pakpak. Tapos may hawak ang lalaki na bato na kasing laki ng sabon. Tapos kulay itim. That painting is cool, but what's the story behind the painting? My friend gave me that before I came here in Batangas. Until now, I have no idea about the meaning of that artwork. Oh, I see. Matapos ang paglilinis at pag-aayos, nagluto na rin ako sa kusina ng kakainin namin. Bumaba si Marjon at pinuntahan ako sa kusina. Kuya! Oh, bakit? Nagluluto ako. Huwag kang makulit ha. Naamoy mo ba sa taas yung parang malansa? Kanina wala naman yun nung wala pa sila mama eh. Tumigil ako sandali at iritadong tumingin sa kanya. Anong gusto mong sabihin? Malansa sila mama? Si mama hindi. Kilala ko amoy ni mama eh. Eh di si Samuel yung sinasabi mong malansa. Hindi ko nga alam eh. Naalala mo kahapon pagdating nila dito, naamoy ko rin yun eh. Alam mo Marjon, kulangot mo yata yung malansa eh. Wala naman kasi ako naamoy eh. Partida ah, kasama ko pa sila kanina sa kwarto nila. Meron talaga eh. Umakyat ka dun. Kita mong nagluluto ako eh. Sige ako na muna dyan, dali. Bumalik ka dun. Kilala ko si Marjon. Sensitibo talaga ang pangamoy niya. Kung minsan nga, kahit na nasa malayo, naamoy pa rin niya. Pero nang umakyat ako ulit sa second floor, wala naman akong naamoy na malansa. Amoy vanilla nga eh, kasi ganun ang pabango ni mama. Hanggang sa magtanghalian na kami, ay hindi matahimik si Marjon. Nagtatakip na nga siya ng ilong dahil bulong niya sa akin, meron talagang malansa sa pamamahay namin. Marjon, anak, ayos ka lang ba? May naaamoy ka bang mabaho? Alam ni mama ang sitwasyon ng pang-amoy ni Marjon, pero pinili na lang ng kapatid ko na magkaila. Kahit na papaano, ayaw niyang isipin si Samuel na siya ang malansa. Wala naman. Na-allergy lang siguro ako sa alikabok. Kasi kanina, pinakailaman niya yung kotse sa garahe. Pumasok sa loob. May kinuwang gamit kaya ayan, yan tuloy nangyari. Napatingin si Marjon at binigyan ko siya ng signal. Oo. Tama si kuya ma. Ganun nga. Tahimik lang si Samuel sa mga sandaling yon. Pangiting-ngiti lang siya sa amin. Makalipas ng ilang oras, nagpaalam si mama sa amin. May kailangan kasi siyang puntahang seminar para sa mga tour guide na gaya niya. Naiwan kaming tatlo sa bahay. Saka ko lang napagtanto na nakakailang pala kapag kami-kami lang. Lalo pat wala pang isang araw si Samuel na kasama namin. Nakaupo lang si Samuel sa sofa habang may binabasa sa mga daladala nitong papeles na may kinalaman daw sa trabaho nito. Kami naman ni Marjon ay nasa labas lang ng bahay. Nakaupo kami sa upuan na yari sa kawayan. Mula sa kinalalagyan namin ay natatanaw namin siya. Anong feeling ng may ibang taong kasama sa bahay? Tapos foreigner pa na mahirap kausapin. Wala namang problema sa akin ang pakikipag-usap eh. Kaya ko naman mag-English no. Pero hindi ko alam, parang nakakailang rin talaga. Parang ang hirap kumilos. O di ba? Tapos
Alam mo yung pakiramdam na kapag hindi ka nakatingin sa kanya para siyang nakatingin sa atin. Subukan natin Sa ibang direksyon kunwari tayo tumingin, tapos makiramdam ka. Sinubukan namin ang sinabi niya. At totoo nga, habang nakatingin kami sa gate, pakiramdam ko ay nakamasid sa amin si Samuel. Hindi ko alam kung paranoid lang ako pero doon ako nagsimulang makaramdam ng hindi tama. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ng kapatid ko, nakita ko na naman ang matandang babae sa labas ng bakuran namin. Nang mapansin niyang naroon ako, pilalapit niya ako sa kanya. Wala naman akong balak na lumapit sana, pero curious ako noon sa kung ano ang sasabihin niya. Bakit to? May kailangan ho ba kayo? Tumingin muna saglit ang matanda sa loob ng bahay. Iho, mag-iingat kayo sa mga taong ngayon nyo pa lamang nakilala. Po? Ano pong sinasabi niyo? Maraming mapagpanggap sa mundong ito. Dapat lang na mas maging mapagmasid kayo. Pwede po ba diretsuhin niyo na po ako? Magsasalita na sana ang matanda nang nasa pintuan na pala namin si Samuel. Bigla niya akong tinawag. Nagkatinginan pa ang matanda at si Samuel. Ngumiti si Samuel pero seryoso lang ang mukha ng matandang babae. You call me? Yeah. Are you busy right now? No. You want something? Can you please buy me some beer? My brain didn't work as of now, so I need to power it up. I just need to review the papers for my work. No problem. Just wait here. Okay, thank you and please take care. Paglabas ko ng gate ay agad na sumunod sa akin si Marjon. Nagtaka naman ako kasi bigla nang nawala ang matandang babae na nasa labas lang kanina. Kuya, saan ka pupunta? Nagpapabili ng beer. Hapon na hapon, beer? Hindi raw kasi nagana utak niya. Ganon din naman ako Pero sa akin kasi kape. Pag uwi natin, magsibak ka na sa bakuran Ilalaga ko yung tirang karne. Bakit? Kakakarnin lang natin kaninang tanghali Baliw. Gagawin kong pampulutan ni Samuel. Sa kusina na lang maglaga. Ano ka ba? Mauubos yung gas natin. Tulig ka ba? Sa bakuran na. Huwag kang tama rin magagalit si Mama. Tuwang-tuwa si Samuel na makabalik kami na dala ang request niyang beer. Sinamahan na rin namin ng yelo para swak na swak. Pinagsiba ko rin ng kahoy si Marjon, habang ako naman dumiretso na sa kusina para kunin sana ang natitirang karne. Pagbukas ko ng ref, wala na sa freezer ang karne. As in, wala nang laman ng freezer. Wala rin naman sa baba. Sa freezer lang naman kasi ako naglalagay ng karne. Kakalagay ko lang kanina nun Alam ko talaga may natira pa Ang laki-laki pa nga nun Ay, pambirang buhay to. Pagsara ko ng ref ay nakita ko ang pusang itim sa bintana. Nakatingin siya sa akin. Hoy Ming, ikaw ba kumuha ng karne? Para akong tanga na kinakausap ang pusa. Pero napagtanto ko, napakalabo na mabuksan ng pusa ang ref. Kung mabubuksan naman niya yung ref, hindi niya kakayanin buksan ng freezer. Paanong mawawala yung karne dito? Agad kong pinuntahan si Marjon para patigilan sa pagsisibak. Huwag ka na magsibak, Gagi. Nawawala yung tinira kong karne. Ha? Nawawala? Oo, nawala sa freezer. Nakakapagtaka nga Bakit mawawala yun? Sigurado ka bang may tinira ka talagang karne kanina? Hindi mo ba inubos yun? Hindi. Di ba nagtitira naman talaga tayo ng karne para sa panghapunan? Paano mawawala yun? Ang bira naman Huminto kami sa usapan nang silipin kami ni Samuel sa labas. Are you okay, boys? We're fine. Just asking my brother if he want to go out later evening. Oh, you need money? No. We have money. Galing mo talaga mag-imbento. Are you sure? Bumalik na rin si Samuel sa sala na dala ang beer niya. Abala lang siya sa mga binabasa niyang papel. Habang kaming dalawa ni Marjon ay iniisip pa rin kung nasaan ang karne.
Kumagat na ang dilim, ilang oras lang ang lumipas. Hindi pa rin matahimik ang kalooban namin ni Marjon. Dumating na nga ako sa puntong tinawagan ko si Mama at tinanong siya kung dinala niya ba yung karne. Nasigawan pa ako sa tawag. Ba't nga naman magdadala si Mama ng hilaw na karne sa seminar? Bumili na lang ako ng panibagong karne na maluluto. Pagpatak ng alas 7, luto na ang sinigang. Nasa kwarto sila Mama at Samuel. Si Marjo naman, inutusan kong patayin ang gripo sa labas dahil puno na ang tubig sa drum sa bakuran namin. Mga ilang sandali lang, nagmamadaling tinawag ako ni Marjon. Kuya! Dali! May papakita ako sa'yo! Hindi na niya ako inintay pang makapagsalita. Hinila niya ako palabas sa kusina. Pumunta sa gilid ng bahay namin kung saan naroon ang gripo ng tubig namin. Naabutan namin doon ng isang timba na may lamang tubig. Oh, timba na may tubig? Anong gagawin ko dyan? Kailangan ko bang sumisid? Gagi! Lumapit ka kasi! Tingnan mo at amuin mo yung timba at tubig. Pag-amoy ko sa timba, nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto kong amoy karne yun. Medyo parang may sebo-sebo rin ng tubig. Palagay ko, dyan sa timba na yan pinalambot yung karne. Kasi di ba matigas yun? Atin tong timba na to, di ba? Sinong gagawa nun? Si Samuel? Baliw. Bakit niya naman gagawin yun? Kita mo naman siya kanina, di ba? Abala siya sa mga papeles. Tsaka, common sense. Anong gagawin niya sa karning hilaw? Kung gusto niya magluto, di makikita naman natin. Kung ibang taong gumawa niyan, ang tigas naman ng mukha niya. Magnanakaw ng karne tapos dito pa sa atin palalambutin. Timba pa talaga natin yung ginamit. Imposibleng magnanakaw yan. Sinong tanga magnanakaw ang kukuha ng karne? Ewan ko. Ay nako, sumasakit na ulo ko. Bro, malabong si Samuel. Baka yung pusang itim. Nakikita mo ba yun? Loko, pinagbintangan mo pa yung pusa. Basta, malalaman din natin kung sino yung kumuha ng karne. Hindi na lang muna namin inisip ang bagay na yon. Naghanda na lang kami ng pagkain. Umakyat ako sa taas para tawagin si Mama at Samuel. Pero si Samuel lang ang humarap sa amin. Ma, kain na po kayo. Bumukas ang pinto. Si Samuel ang bumungad at nasipat ko si Mama na nakahiga lang sa kama nila. Well, your mom is sick. You can eat first. She don't want to eat right now. So, I'll let her rest. Oh, I see. Maybe she needs more sleep. What about you? Well, I'm full. I just want to take care of your mom. Thank you. Just tell me if you want something, ah. Sinipat ko si Mama bago umalis. Pansin ko na parang hinang-hina si Mama. Yung pagkakahiga niya kasi ay parang hindi maayos. Tara, mauna na tayo. May sakit si Mama eh. Wala man lang kasing pahinga sa trabaho yun eh. Ayan tuloy, bumigay na yung katawan. Kinabukasan ay maaga na naman akong nagising kahit na napuyat ako. Yung pusa kasi ay pumasok sa kwarto ko. Nahirapan akong palabasin siya dahil mailap. Tapos, nung nasa labas na siya, parang naririnig ko pa rin ang nyaw niya. Pagbaba ko sa sala, isang malaking himala dahil naabutan ko si Marjon na naglalatag na ng pagkain sa lamesa. Oh, ano nangyari? Nangyari sa alin? Pumesto ko sa upuan at dumampot agad ng hotdog. Sa'yo? Sa akin? Wala. Bakit? May himala eh. Ikaw nagluto? May sakit ka yata eh. Tanga, si Mama may sakit. Gusto ko lang ipagluto siya ng almusal. Nasa na ba? Tawagin mo na para makainom na ng gamot. Tinawag ka na kanina eh, pababa na yun. Maya-maya lamang ay bumaba na si Mama at Samuel. Nakaalalay sa kanya ang kano. Medyo nagulat kami sa itsura ng Mama namin. Ang putla, tapos parang hinang-hina talaga. Lubog ang mga mata. Para siyang nangayayat ng kaunti. Ma, dali ka na kaya namin sa ospital? Wag na. Gastos lang naman yan. Tsaka maayos naman ang lagay ko. Baka nasobrahan lang ako sa trabaho.
Mag-leave ka na muna, Ma. Para naman makapagpahinga ka. See? They're telling you the same thing, like what I said. Love, it's okay to be productive. Working hard is good, but caring yourself is more important. You need to take your rest, and if you recover, you can go back to work. Tumangot-tango na lamang kami ni Marjon. Okay, I will talk to my boss later after we eat. Tahimik lang kaming kumain. Hindi ko maiwasang hindi tingnan ng nanay ko. Awang-awa na kasi ako sa kanya noon. Sa kalagitnaan ng pagkain namin, napansin ko na may maliit na sugat si Mama sa bandang pulso niya. Parang tinusok, pero kasing laki ng dulo ng alambre. Medyo namumula pa nga. Pagkatapos namin kumain, nilapitan ko si Mama sa upuan niya. Sinamantala ko ang pagkakataon na nasa banyo si Samuel habang si Marjo naman ay nagliligpit sa mga pinagkainan namin. Ma, ayos ka lang ba? Mukha ka kasing may malubang sakit eh. Ewan ko ba? Ayos naman ako pag galing ko ng seminar. Pagiga ko, habang natutulog ako, parang pakiramdam ko bumigat ang pakiramdam ko. Ma, saan mo nakuha yung sugar mo sa bulsa? Hindi ko alam. Wala akong maalala. Ayaw mo ba talaga magpatingin sa doktor? Saka na. Ayos lang naman ako Napagod lang ako siguro. Sigurado ka? Tinunguan lang ako ni Mama. Ilang araw pa ang nakalipas, Kabanong. Naging maayos na rin ang nanay namin. Hindi pa tapos ang 2 weeks leave niya, kaya kahit okay na siya, nasa bahay lang din siya. Dahil naninibago na si Mama sa bahay, nagyaya siya na mag-camping kami. Na-excite naman kami pareho ni Marjon kasi gustong-gusto talaga namin gawin yun noon. Bumili si Mama at Samuel ng mga kailangan namin. May 2 kaming tent. Basta, lahat ng pang-camping ay binili nila. Hapon kami umalis sa bahay. Gabi na nang makarating kami sa bundok na sinasabi ni Mama. Actually, this place is undiscovered gems, honey. Some tour guide not familiar in this mountain. This is special for us. I like the view. Thank you for bringing us here. Inilatag na namin ang kanya-kanya naming tent. Sinetap na rin namin ang ihawan. Wait here, guys. We need pangkatong so we can ihaw the pork. Ma, ano yung pangkatong? Natawa si Mama. Kasi tinuruan ko siyang magtagalog. Panggatong ang ibig niyang sabihin. Buti na lang tama siya sa ihaw. Umalis si Samuel. Dala-dala niya ang flashlight na malaki. Dumaan lang ang halos 10 minuto ay nakabalik na rin si Samuel. Masaya naman ang camping namin noon. Tamang kwentuhan at mas nakilala pa namin si Samuel dahil nagkwento siya tungkol sa pamilya niya. Pagdating ng 10:00 ng gabi, pumasok na kami sa kanya-kanya naming tent. Hindi pa kami inaantok ni Marjon kaya naman naglaro na lang muna kami ng brick game. Dakong 11:00 ng gabi, nakita naming lumabas ng tent si Samuel. Akala niya tulog na kami, kaya wala siyang kaalam-alam na lumabas din kami para sundan siya. Tulog na si Mama? Siya, saan naman kaya pupunta? Basta, sundan na lang natin siya. Sa kakasunod namin ay napalayo na kami sa pwesto namin. Nakapasok na kami sa masukal na parte ng gubat. Hanggang sa tuluyan na ngang nawala sa paningin namin si Samuel. Wala na rin kasi siyang ilaw ng flashlight na sana'y guide namin sa pagsunod. Wala na, di na natin alam kung nasan siya nagpunta. Tara, bumalik na lang tayo. Baliw, si Samuel kailangan natin isama pabalik. Wala na nga punta-punta pa kasi dito Kung natatakot ka kasi madilim, di bumalik ka na, ako na lang. Sa tingin mo hindi madilim sa dadaanan ko kung babalik ako? Ay nako, manahimik ka na nga muna. Gumagawa ka ng... Ha? Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko na makarinig kami ng malakas na hiyaw ng hayop. Para siyang nahihirapan. Nalaman lang namin na kambing yon nang paulit-ulit siyang humihiyaw. Parang umiiyak. Gagi, ano yun? Baka ibon. Ewan ko sa'yo, narinig mo na nga kambing, nagtatanong ka pa. Di tara, puntahan natin. Teka, bakit natin pupuntahan? Si Samuel ang sadya natin dito, no?
E di diyan ka na lang kung ayaw mo sumama. Walang nagawa si Marjon kundi sumama sa akin. Hinanap namin kung saan galing ang hiyaw ng kambing na nung mga sandaling yon ay humihina na. Dinukot ko ang dipindot kong cellphone na may maliit na flashlight. Pag ilaw ko, muntikong ko nang maapakan ng kambing na wala ng buhay. Nakailata sa lapag at ang mas kinagulat pa namin ay wakwak ang tiyan ng kambing. Kuya, inaswang yan. Umalis na tayo rito. Walang ano-ano'y hinila na ako ni Marjon. Mabilis kaming tumakbo. Pero hindi pa kami nakakalayo, may dumakma na sa aming dalawa. Hinila kami papunta sa likuran ng puno. Nang ilawan ko ay si Samuel pala yun. Quiet! Patingin-tingin si Samuel sa paligid na parabang meron siyang inaabangan. Dahan-dahan kaming umupo. What's the problem? Why are you here? There's a monster here. A woman who killed that poor goat. Stay quiet, or else we die. How did you know about that monster you said? While collecting pangkatong, I saw a woman walking alone. She's not normal. She jumped from there to another tree. I think that woman is Kagwang. Ha? Anong kagwang? Lakas ng boses mo, Marjon. Samuel, I think that's Aswang, not Kagwang. You got it. Aswang. If that's Aswang, we need to take care. Here in the Philippines, according to myths, Aswang is very dangerous. Aswang is very dangerous to your health. Nanahimik kami sandali. Nagmamasid lang kami sa paligid namin. Nang masiguro na wala namang aswang, dahan-dahan na kaming tumayo. Sinimulan naming maglakad hanggang sa makabalik kami sa pwesto namin. Please, don't tell your mom about the aswang. I just want her to enjoy the stay here. Is it okay to stay even if we know that there's aswang here? Don't worry. I'm here. I will protect all of you. So, go to your tent and take a rest now. Hindi na rin kami nakatulog noon. Kahit binabantayan kami ni Samuel, hindi nawawala ang pangamba na baka madatnang kami ng aswang doon. Tumatak sa utak namin ang kawawang sinapit ng kambing. Kahit sino siguro makakita nun, talagang magugulat at kikilabutan. Lalo na't aswang ang may gawa nun. Paabot nga ng bag ko, kuya. Magpapalit ako ng damit. Sa sinabing yun ni Marjon, isang bagay ang naalala ko. Habang kinakausap kami ni Samuel na makabalik na kami, napansin ko na parang iba na ang suot niyang damit. Kulay black pa rin naman pero yung una kasing suot niya ay round neck. Pero nung bumalik na kami ay naka-v-neck na siya. Hindi ko alam kung bakit iba na ang damit niya matapos niyang manggaling sa gubat. Medyo nagkaroon na ako ng hinala na merong hindi sinasabi sa amin ang kanuna yon. Pagtilaok ng manok kasabay ng pagsilip ng araw, naglikpit na rin kami ng tent. Masaya sana kami kung wala lang talagang nangyaring kakaiba. Marjon, anong nangyari sa mata ninyo? Hindi kami nakatulog, May. Namahay yata kami. What's namahay? Namahay means housing syndrome. Nauna nang naglakad si Marjon. Natawa na lang ako sa sinabi ng loko. Housing syndrome ang potek. Nakabalik kami ng bahay, Kabanong. Doon na kami nakatulog. As in, paghiga namin, kaunting hangin lang, nakatulog na kami. Sa sobrang haba ng tulog namin, hindi na namin namalaya na gabi na pala. Pagtingin ko sa wall clock sa kwarto ko, 6:00 na pala. Madilim na ang paligid. Nagmamadali akong bumangon at pinuntahan si Marjon. Oh, kanina ka pagising? Gabi na, wala pa tayong niluluto. Nagigising ko lang. Kuya, check mo nga si mama sa kabila. Narinig ko umaray eh. Baka kung ano nangyari. Lumabas yata si Samuel. Lumabas ako ng silid. Katabi lang ng kwarto niya ang kwarto ni mama. Pagtingin ko roon, naroon naman pala si Samuel, nasa gilid ni mama. She's sick again. Bumuntong hininga si Samuel. Maybe she's tired because of the camping. Yeah, so please make some food for your mother. I will take care of her tonight. And don't forget the medicine, okay? Thank you. Sinara na agad ni Samuel ang pinto. May sakit na naman si mama? Kanina lang ang sigla-sigla niya.
Napapailing na lang akong naglakad pababa ng sala. Kaming dalawa na naman ni Marjo nang kumain. Hindi bumaba si Mama at si Samuel. Napapadalas na yatang sakit ni Mama. Pa-check up na kaya natin yun? Ewan ko ba, tigas ng ulo ni Mama eh. Ayaw niya. Anong magagawa natin? Dapat si Samuel na mismo ang magkusa eh. Ayaw nga rin makinig sa kanya eh. Dumating lang yung Samuel na yan, nakakasakit na si Mama. Tapos, puro kababalagan na yung nangyayari sa atin. Una, yung karne. Pangalawa, yung pagkakasakit ni Mama. Tapos, yung kagabi, yung sa kambing. Baliw. Ikaw talaga, huwag ka manisi dyan, no? May dalang malas nga yung kanuna yan eh. Ako na nagsasabi sa'yo. Hindi na ako nagsalita, Kabanong. Lumingon na lang ako sa labas. At doon, nakita ko na naman ang matanda. Nakilala ko na nga pala ang matandang yon. Sabi ng napagtanungan ko, nakatira daw yon 2 bahay lang ang pagitan sa amin. Hindi raw inaasikaso ng mga anak kasi parang may tama raw sa utak. Kuya, crush ka yata na matandang yun oh. Puntaan mo na. Sira ulo. Tumayo ako't lumabas ng bahay. Nilapitan ko ang matanda. Hindi pa man ako nagsasalita, may sinabi na siya sa akin. Ang mama mo. Iligtas mo ang mama mo. Ho? Ano po yun? Nasa panganib ang mama mo. Iligtas mo ang mama mo. Papatayin siya ng aswang. Nay, hindi na po yata tama yung sinasabi ninyo. Pilit na tawa na lamang ang naipakita ko sa kanya. Pero parang hindi niya ako iniintindi. Patuloy lang siya sa pagsasalita at parang natataranta. Ang sugwing! Ang sugwing! Umiwas kayo sa sugwing! Nandito siya! Nandito siya! Nagtaka na lang ako nang makitang napatigil sa pagsasalita ang matanda. Bigla na lang siyang nanigas. Humawak siya sa dibdib niya habang nakatingala sa bahay namin. Pagtumba niya, agad din namang lumapit sa amin si Marjon. Kuya, anong nangyari? Ewan ko, inatake yata sa puso. Dali, tumawag ka ng tricycle. Nakatingala pa rin ang matanda sa dako kung saan naroon ang bintana nila Mama. Pagtingin ko doon, nakita kong nakatayo doon si Samuel. Agad niyang binago ang reaksyon ng mukha niya. Dali-dali siyang lumabas at pinuntahan kami. What happened? I think, heart attack. Oh my God! Dumating na rin ang tricycle na magsasakay sa matanda. Agad din namin siyang isinakay sa tricycle. Nagawa naman namin makarating sa ospital pero hindi na siya nakasalba pa. Ang sabi ng doktor ay atake nga sa puso ang kinamatay niya. May nakita raw kasi ang matanda na siyang nakapag-udyok para atakihin siya sa puso. Binalikan ko sa alaala ko kung ano ang maaring naging dahilan ng nangyari sa kanya. Naalala ko na nakatingala pala siya sa bintana nila Mama kung saan naroon naman si Samuel. Umalis na rin kami ng ospital nang dumating na ang pamilya na matanda. Nakausap namin ang panganay na anak ng Ali. Base sa lalaki, dati pa raw marami nang nalalaman ng nanay nila tungkol sa mga nilalang na mahirap paniwalaan. Kagaya na nga lang daw ng aswang, na laging sinasabi sa kanila na may aswang daw sa lugar namin. Hindi kaya ano? Hindi kaya dahil kay Samuel kaya inatake sa puso yung matanda? Teka, paano mo naman nasabi? Bigla na lang kasi siyang nanigas nung mag-angat siya ng tingin sa bintana nila Mama eh. Nung time na yon, si Samuel ang nakadungaw sa bintana. Ha? Sinasabi mo bang... Mabilis akong tumawid sa kabilang kalsada. Ang unang pumasok sa isip ko ay maghanap ng komputeran para makapagsaliksik sa internet. Sobrang layo na ang nilakad namin nang meron kaming makitang maliit na computer shop. Hindi pa flat screen ang mga monitor noon. Talagang malalaki pa. Uy kuya, langiya. Ano ba? Magagawa mo pang maglaro kahit may nangyayari ng hindi maganda ngayon ha? Uy, di naman ako maglalaro no. May hahanapin lang ako sa internet. Agad kong hinanap sa internet ang salitang sugwing. Ang salitang sinasabi na matanda bago siya namatay. Kalahating oras na noon pero wala pa rin akong nakikita. Naisip ko na nga nung una na baka imbentong salita lang yun na matanda. Susuko na sana ako pero may nakitang website si Marjon.
Pagpindot namin doon, nakita namin ang salitang sugwing. Bukod tanging website lang yon na parang hindi naman maayos ang pagkakagawa. Ang sabi doon, ang sugwing daw ay isang aswang na may dugong maligno. Hindi daw kilalang uri ng aswang yon dahil bibihira lang ang ganon. Sa katunayan, iilan lang ang nakakaalam ng ganoong aswang. Wala nang ibang nakalagay sa article maliban sa ang sugwing daw ay babae lang. Kung babae pala ang sugwing, bakit sinabi na matanda na sugwing si Samuel? Lalaki naman siya. Pinaghihinala mo si Samuel na siya ang aswang? Ang labo nga bro eh. Babae ang aswang na nasa gubat. Tapos babae rin yung sugwing na sinasabi na matanda. Pero lalaki si Samuel. Baka ibig sabihin lang nito, hindi si Samuel ang aswang. Sabi dyan, di ba babae ang sugwing? Di, baka hindi nga siya. Bakit inatake sa puso yung matanda? Aba iwan, di ba kayo yung nag-uusap? Bad trip. Ang gulo. Mabuti pa, umuwi na lang tayo sa atin. Baka hinahanap na tayo. Anong oras na gabi na? Huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili. Sumakay na rin kami ng may tricycle na napadaan. Pag-uwi namin sa bahay ay sinalubong kami ng katahimikan. Wala kaming naririnig na harutan sa taas. Ibig sabihin lang nun, may sakit pa rin si Mama. Umakyat kami sa taas. Diretso si Marjon sa kwarto niya. Ako naman, kinatukulit sila Mama para tingnan kung ano na bang lagay niya. Oh Mark, do you have an update about the old lady? She passed away. Oh my God. May her soul rest in peace. By the way, can I talk to my mom? I just want to know if she's fine. Sinubukan kong mas lawakan pa ang pagkakabukas ng pinto. Pero ayaw ni Samuel. Medyo hindi na talaga maganda ang kutob ko. Pero hindi ako nagpapahalata na may hinala na ako sa kanya. I'm so sorry, Mark. But your mom told me that she don't have energy to talk to anyone. Maybe next day. I'm sure she will be fine soon. Okay, I see. Tell her that we miss her. Tumango lang ang kano na yon sa amin. Sisipatin ko pa sana si Mama sa loob pero isinarado na rin niya ang pinto. Kabado ko noon sa totoo lang. Hindi ko kasi alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa kay Mama. Sa mga sumunod na araw, naging abala kami ni Marjon. Malapit na kasi ang papasukan namin noon kaya nag-asikaso kami ng mga bagay-bagay. Lalong-lalo na ang boarding house na tutuluyan namin. Dahil kasi malayo ang bahay namin sa city proper. Madalas ay nalilate kami sa klase. Yun ang dahilan kung bakit kailangan naming mag-boarding house. Bukod pa ron, may ilan din sa mga papers namin ang dapat na ayusin. Sa bayan pa kami nag-aasikaso kaya madalas gabi na kaming nakakauwi. Bago kami naging abala, nakausap pa namin si Mama sa phone. Maganda na ang pananalita niya, kaya akala namin ay magaling na siya. Lunes ng gabi, pag-uwi namin sa bahay, sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw na di namin nakita si Mama, naabutan namin siya sa sala, umiinom ng gatas. Pero ang mas kinagulat namin, ang laki ng pinayat niya. Sobrang layo na sa katawan niyang kumpara sa dati. Ma, bakit ang laki ng pinayat mo? Ano ba talaga nangyari sa'yo? Kumakain ka ba habang may sakit? Ma, ano bang sakit mo? Dadaling ka na namin sa ospital. Huwag na kayo mag-alala. Umalis si Samuel. Nag-aasikaso na siya ng maarkilang sasakyan. Sa Maynila niya ako papatingin. Alam mo naman dito sa atin, hindi kompleto ang mga gamit kaya mas mapapamahal lang tayo. Bakit hindi na lang dito muna? Magpapatingin lang muna kayo. Kapag may resulta at talagang kailangan ng matinding gamutan, saka na mag-Maynila. Kailangan mo na kagad magpa-check up, Ma. Wala tayong pera. Nakakaya kay Samuel. Gagawa na nga lang siya ng paraan para makamura tayo sa gamutan. Kung ano man ang sakit. Kakilala niyang may-ari ng ospital na pupuntahan natin sa Maynila. Kailan ba yan? Baka bukas pa ng gabi siya makakauwi. Kasi maraming dapat na asikasuhin. Alam mo Ma, minalas tayo mula nang dumating ang kanuna yan eh. Kita mo naman
Nangangayayat ka na pala, ngayon lang gagawa ng paraan. Paano kung namatay ka na lang dun sa kwarto? Huwag niyo na siyang isipin. Gusto niya akong dalhin sa ospital pero ako ang may ayaw. Kahit pa, wala ba siyang common sense? Hayaan niyo na. Ang mahalaga, nagiging maayos na ang pakiramdam ko. Pagtingin ko sa palapulsuhan ni Mama, nakita ko ang parang bilog-bilog na kulay pula. Mga sugat na parang mga tusok. Ma, saan mo ba ito nakukuha? Parang tusok to oh. Hindi ko alam. Hindi ko naman nararamdaman yan eh. Nagkatinginan kami ni Marjon. Iisa na kami ng iniisip. Nang alalayan na sana namin si Mama sa pagtayo, bigla na lang siyang nahilo. Nawalan siya ng malay. Hindi kami nagdalawang isip ni Marjon. Binuhat ko si Mama. Sobrang gaan niya. Ramdam na ramdam ko ang buto niya. Tumawag ka ng tricycle, dali! Isinakay kagad namin siya nang mapadaan ng isang tricycle. Diretso na kami sa ospital kahit nakakarag-karag ang tricycle na yon. Nadala namin agad si Mama sa ospital. Wala na kaming pakialam sa inaasikaso ni Samuel. Buhay ng nanay namin ang mahal ganung mga sandaling yon. Makalipas lang ng mahigit 1 oras, lumabas na rin ang doktor at kinausap ako. Ayon sa kanya, wala naman daw malubhang sakit si Mama. Kulang na kulang daw si Mama sa dugo. Tinanong pa nga kami ng doktor kung paulit-ulit daw bang nagdodonate ng dugo si Mama. Nagtaka naman kami sa tanong niyang yon. Sa nakita namin ngayong buwan, 4 na beses siyang nakuhaan ng dugo. Dahilan para manghina ang katawan niya. Nawala ng ganang kumain. Nagkatinginan kami ni Marjon. Paano magdodonate ng dugo si Mama ay nakarate nga sa higaan? Pag-alis ng doktor ay natulala kami ng utol ko. Doon na pumasok sa utak ko ang isang ideya. Naalala ko ang mga sugat ni Mama sa palapulsuhan. Nakaramdam ako ng kaba sa naisip ko. Pero naudlot yon nang biglang isang lalaki ang huminto sa amin. Pagtingin namin, si Tito Fidel pala. Oh, bakit kayo nandito? Sinong na ospital? Si Mama? Si ate? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Hindi namin sinabi ang totoo dahil sigurado kaming makakarating kina Lola ang nangyari kay Mama. Sa sobrang pagod lang sa kakatrabaho. Pero sabi ng doktor, ayos lang naman si Mama. Kailangan lang magpahinga. Baka mamaya makalabas na. Naku, ganyan talaga yan si ate. Kahit nung mga bata pa kami, gusto laging busy sa buhay. Parang hindi niya yata alam ang salitang pahinga Kayo po, bakit po kayo nandito? Nautusan lang ako maghatid ng pagkain. Nanay kasi ng tropa ko nakakonfine dito. Kaso ngayon, kakarating ko lang. Wala na yung nanay ng tropa ko. Deads na. Tinawagan ko yung tropa ko, sinabi ko ang nangyari. Habang umiiyak siya, kinakain ko yung pagkain ng mama niya. Mambira ka talaga to. Isa kang alamat. Kahit papano ay gumaan ang pakiramdam namin dahil kay Tito. Kahit kasi yung mabigat na usapan ay napapagaan niya. Dahil kasama na rin namin si Tito, sinamantala ko na rin ang pagkakataon. To, maiba tayo. Di ba dati mahilig ka sa mga aswang-aswang? Naghahunting pa kayo nun, di ba? Oo, pero bakit mo naman naitanong? Interesado ka ba sa aswang? May gusto lang po sana akong malaman Sige, ano ba yon? Tito, alam mo ba kung ano ang sugwing? Napatigil siya sa pagkukuyakoy at sumeryoso ang mukha niya. Teka, saan mo nalaman ang salitang yan? Sa matanda na kalugar namin. Inatake siya sa puso Pero bago yun, nakatingin siya sa boyfriend ni Mama at sinasabi niyang sugwing. Paulit-ulit. Napaayos ng upo si Tito Fidel. Kita ko sa mukha niya ang labis na pangamba. Tinatawag na sugwing ng matandang yun yung boyfriend ni ate? Oo, Tito. Bakit? Ano ba talaga yung sugwing? Isang uri ng aswang ang sugwing. Sabi ng matatandang albularyo kakaunti lang ang ganyang uri ng aswang, kaya hindi ganong kilala. Ang mga sugwing ay babae lang, pero may kakaiba silang kakayahan. Naalala niyo yung kinuwento ko sa inyo noon? Yung ginaya ng aswang yung tanod? Yun ang perpektong halimbawa ng sugwing. Nagtayuan na ang balahibo ko ng mga sandaling yon. Si Marjon din ay namumutla na rin ng dahil sa kaba.
papatayin muna nila yung taong gusto nilang gayahin. Kapag nagaya na nila ang isang tao, ibig sabihin, patay na ang totoong nagmamay-ari ng itsurang yon. Posible kaya na yung boyfriend ni Mama ay isang sugwing na nagpapanggap lang gamit ang katawan ng kano na yon? Kano? Langya, hilig talaga sa foreigner ni ate. Teka, may mga nakita ba kayong kakaiba dyan sa kano na yan? Wala naman, maliban na lang sa biglang pagkawala ng karne sa ref. Ay, nalinti ka na. O bakit to? Yung nanay niyo ba namayat? Nag-init ang mukha ko sa tanong na yon dahil habang nagtutugma ang lahat, mas lalo akong nababahala. Opo. Ang mga aswang na sugwing ay hindi kumakain ng karne ng tao, karne ng mga hayop, pero umiinom siya ng dugo ng tao. Kung ang nanay niyo ay may mga sugat sa pulso, mga tusok, sugwing ang gumagawa nun. Yung dulo ng dila nila may parang karayom na matulis. Tinutusok niya yon sa ugat ng biktima niya at sinisipsip niya ang dugo. Doon ko na napagtanto, Kabanong, na kaya pala kulang na kulang sa dugo si Mama. Hindi ako nakapagsalita nung una, Kabanong. Buti na lang, tinapik-tapik ako ni Marjon kaya ako natauhan. Marjon, aswang si Samuel. Sugwing si Samuel at siyang dahilan kung bakit namayat si Mama. Visit na kanuna yun ah. Nagpapasok kayo ng kakaibang aswang sa bahay ninyo. Di bale, wala akong ginagawa sa buhay eh. Masarap maging single kaya sasama ako sa inyo sa bahay. Pero itong gawin nyo. Iuwi nyo si ate sa bahay nyo. Tapos wala muna magpapalata na may nalalaman na kayo ha. Sige tito, maraming salamat po. Tapos bili kayo ng fried chicken. Gutom na ako eh. Inilabas namin si Mama sa ospital sa mismong gabi ding yon. Inuwi namin siya sa bahay at kasama na namin doon si Tito. Sasabihin sana namin kay Mama ang totoo, pero nagulat kaming lahat nang siya mismo ang nagsabi sa amin na alam na rin niya. Bakit hindi mo kagad sinabi sa amin, Ma? Alam mo na pala. Kapag sinabi ko sa inyo, malalaman ni Samuel na may alam kayo. Nakikinig ang pusa. Ano po? Pusa? Ay, nakalimutan ko sabihin, lahat pala ng sugwing ay may alagang pusa, kadalasan kulay itim. Sabi nila, ang pusa daw ay parang spy nila. Kaya pala ako nagtataka na meron ng biglang pusa rito. Huwag kayo maingay, baka marinig niya kayo. Mark, samahan mo ako. Marjon, bantayan mo si ate. Uhuliin namin yung pusa para wala ng spy. Fidel, maraming salamat. Huwag ka magpasalamat. May bayad to, no? O sige, tara na Mark. Kumuha ng sako si Tito Fidel habang wala pa si Samuel. Hinanap namin ang pusa. Nakita namin yon sa taas ng bubong. Buwis buhay ang ginawa naming paghuli dahil muntikan na kaming malaglag. Nagukay kami sa likod bahay. Sabi kasi ni Tito Fidel, kailangan daw yung ilibing ng buhay. Hindi pwedeng patay dahil mararamdaman agad ng sugwing. Ewan ko na lang kung makapaghatid ka pa ng mensahe sa amo mo. Tito, hindi ba animal cruelty yan? Hindi naman yan pusa eh. Aswang din yan. Pero hindi lang makapagbagong anyong aswang. Huwag ka maawa, hindi yan totoong pusa. Bumalik na kami sa loob ng bahay. Binantayan namin si Mama. Dakong 2:00 ng madaling araw, nakatanggap ng text si Mama mula kay Samuel. Pauwi na raw yon. Kahit dapat gabi pa talaga. Iniwan na muna namin si Mama sa kwarto. Bumalik kami sa kwarto ni Marjon. Magkakasama kaming 3 doon. 3:00, naramdaman namin na dumating na nga si Samuel. Dinig pa namin na nag-uusap si Mama at ang kanu sa taas. Langya, mapapalaban yata ako ng English dito ah. Okay din yung aswang na yun ah. Sa dami ng pwedeng gayahin, foreigner pa. Nakikiramdam lang kami nung mga sandaling yon. Mga ilang sandali lang na nahimik na rin ang paligid. Hindi na naman kami natulog. Nakiramdam kami kung may gagawing kakaiba si Samuel kay Mama. Pero wala. Sumapit ang umaga. Mga dilat pa rin ang mga mata namin. Paglabas namin sa sala, himala na naabutan namin si Samuel sa kusina na nagluluto ng almusal. Medyo nagulat pa nga siya nang makita niya si Tito Fidel. Good morning, boys. Good morning, sir. My name is Fidel.
the younger brother of my, ate. Oh, nice meeting you. You look like her. You know why? Oh, why? Because me and my ate are same blood. Sibling. Mark, tama ba yun? Bahala ka dyan, ginusto mo yan eh. Nauna nang umupo si Marjon. Ako naman ay umakyat sa taas para sunduin si Mama. Nakita ko pang parang nabahala si Samuel nang makitang aakyat ako. Pagdating ko sa taas, naabutan ko si Mama, nakakatayo lang din. Agad ko siyang inalalayan. Aalalayan na kita, Ma. Nagluto si Samuel. Ma, mag-almusal. Walang kakain. Ho? Bakit naman? Huwag kayong kakain kapag aswang ang nagluto. Baka may nilagay siya doon. Alam ng tito mo yan. Nakalimutan ko ang tawag. Sige Ma, sasabihan ko na lang si Marjon. Sabay na kaming bumaba ni Mama. Inalalayan ko siya hanggang sa makaupo siya. Nakita kong nagtsenyasan si Mama at Tito Fidel. Talagang magkapatid nga sila. Isang tinginan lang nila ay alam na kagad nila ang gagawin. Hinain na ni Samuel ang lahat ng pagkain sa mesa. Pero itong si Tito Fidel, dinadaldal niya si Samuel para magpalipas ng oras. May gagawin kasi sila ni Mama na eksena para hindi kami matuloy na kumain ng mga niluto ni Samuel. So, before we sakmal this food, I want to know you more. Do you really love my sister? Oh, God knows how much I love her. How much? I'm sorry? Meaning is, how much, how many percent do you love her? I love her with all of my heart. Okay, good. Next question. What can you sacrifice for my ate? Example, you have pet, like a cat. Do you sacrifice that for my ate? Sa sinabing yun ni Tito Fidel, kitang-kita namin ang sandaling pagbabago ng mukha ni Samuel. Halatang apektado siya. Alam ko rin na ginagawa lang yun ni Tito Fidel para tuligsain si Samuel. Yes, I do. Okay. Can we just eat now? Nagkatinginan si Mama at Tito Fidel. Maya-maya lang, bigla na lang tumumba si Mama sa sahig. Lahat kami ay napatayo. Natatarantang binangon si Mama at inupo ulit sa upuan. Uy, Ma! Saka ko lang naintindihan na palabas lang yon nang makita kong nagpipigil ng tawa si Tito Fidel. Samuel, we need to bring ate to the hospital. Do you have money? I have friend in Manila. We can... No, Manila is masyadong far away. Papara lang ako ng tricycle. Sandali. Habang nangyayari ang palabas na yon, kitang-kita namin ang inis na namumuo sa mukha ni Samuel. Halatang hindi niya gusto ang mga nangyayari. Nasira yata ang plano niya. Samuel, come with us. Ate needs your moral support. Okay, sure. Itinakbo ulit namin si Mama sa ospital. Pina-check up namin kunwari. Pina-confine namin para nasa ospital lang siya. Kinausap na lang ni Tito Fidel ang doktor. Dinahilan namin ang panghihina ni Mama. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Kumagat na naman ang dilim. Nagtataka na si Samuel kung bakit sobrang tagal ni Mama makalabas. Wala ring doktor na kumakausap sa amin. Nagpaalam ako sa kanila. Sinabi ko bibili lang ako ng pagkain. Pero ang totoo, babalik ako sa bahay. Ang sabi kasi ni Tito Fidel, kailangan mahanap namin ang maliit na garapon na pagmamay-ari ni Samuel. May laman daw na kulay itim na tubig ang garapon. Kapag binasag ko daw yon, lalabas ang tunay na anyo ni Samuel. Nakauwi ako sa bahay noon. Habang walang tao, dumiretso ako sa silid nila Mama. Naghalugog ako. Lahat ng gamit ni Samuel ay ginalaw ko. Hanggang sa nakita ko na nga sa isang maleta ang isang garapon. Kasing laki lang yon ng dalandan. Nagmamadali akong bumaba, pero nanlaki ang mata ko nang makasalubong ko si Samuel sa sala. Kinakabahan ako pero pilit kong magpatay mali siya. I thought you stay in the hospital. Why are you here? The same thing I want to ask you.
Why are you here? Because this is our home. Napatingin siya sa tinatago ko sa likuran. What's that? Nothing. I can sense it. Give it to me. Seryoso ang mukha niya noong mga sandaling yon. Malayong malayo sa maamo niya mukha. Why should I? Because that's mine. Dahan-dahan kong inilabas mula sa likuran ko ang garapon. Is this yours? Tell me, what is the use of this? Just give it to me. Tumaas na ang boses niya, Kabanong, kaya alam kong hindi na maganda ang mga mangyayari. Aswang ka! Ginamit mo lang ang katawan at katauhan na yan. Itigil mo na yung pagsasalita mo ng English, no? Hindi ka totoong kano. Dahil isa kang babaeng aswang. Isa kang sugwing. Wag! Wala na siyang nagawa nang basagin ko sa harap niya ang garapon. Kinilabutan ako ng mangisay-ngisay siya. Unti-unti rin siyang nagkaroon ng mga buhok sa katawan. Umitim ang balat at tumahaba ang buhok. Ilang sandali lang, wala na ang Samuel na itsura niya. Tuluyan na siyang nagpalit ng anyo. Isang babae na maitim, usli ang mga ngipin at matulis ang dulo ng ilong. Sa takot ko, Kabanong, nagmadali akong tumakbo sa kusina. Isinarado ko kagad ang pinto. Kinakalabog niya ng malakas ang pinto. Masisira na ang kandado nang dahil sa lakas niya. Diyos ko, sana may tumulong sa akin. Nagkataon pa na wala akong dalang cellphone nun. Papatayin kita. Ikaw na ang gagayahin ko at wala silang kamalay-malay. Baliw! Hindi mo ako magagaya. Hindi mo nga alam mag-English ng maayos eh. Gagayahin mo pa ako. Wala akong pakialam. Basta mamamatay ka ngayon. Buong akala ko noon ay matatapos na talaga ang buhay ko. Lalo na nang biglang mabuksan na niya ang pintuan. Nawasak ang mga bisagra. Nanginginig na ako sa sulok. Binabato ko siya ng kaldero pero walang talab sa kanya. Epal kayo eh. Epal! Nasa aktong gagapang na ang aswang sa akin nang bigla siyang bumulagta. Nakita ko na lang na may nakatarak na itak sa ulo niya. Pagtingin ko ay nandun na pala si Tito Fidel. Kinuha niya ang itak. Tapos yung aswang naman, unti-unti siyang nagbago ng anyo. Para siyang naging ahas. May dalawang talampakan ng haba. Tapos yung ulo niya ay parang ulo ng tao pero maliit lang. Kasing laki lang din ng ulo ng manok. Kinuha ni Tito Fidel ang nilalang na yon. Nilagay niya yon sa malaking garapon na may lamang tubig na may suka at bawang. Ayos na. Napatay na natin yung sugwing. Anong gagawin mo dyan sa garapon? Hahanap ako ng magaling na albularyo. Papadasalan ko para hindi na mabuhay ulit. Sabi kasi nila, after 50 years mabubuhay to ulit at maghahanap ng gagayahin. Ganito talaga ang totoong itsura ng sugwing. Parang ahas. Kaya sila tinatawag na kakaibang aswang kasi sila lang ang ganito. Napalingon ako sa main door at pumasok si Mama at si Marjon. Nagkayakapan na lang kaming tatlo. Yan kasi mahilig sa foreigner. Ayan tuloy. Nakatagpo ka ng aswang. Kasalanan ko ba na yun ang taste ko? Malas lang talaga kasi iba ang napunta sa akin. Pero kasi yung totoong Samuel patay na yun. Hindi lang natin alam kung nasaan siya. Kaya ikaw ate, huwag ka sanang magkaroon ng pagmamahal dun sa Samuel ha. Dahil lang sa itsura niya ang nakasama mo. Hindi mo na ako kailangan sabihan no? Kasi maghahanap ulit ako ng foreigner kapag nakabalik na ako sa dating lakas ko. Ganyan ang mama nyo. May pagkamalandi talaga. Nagtawanan na lang kaming apat. Nawala na rin ang takot ng kalooban namin noon. Sobrang laking pasasalamat namin kay Tito Fidel. Hindi namin inakala na yung pagiging weirdo niya noon ang siyang magliligtas pa pala sa amin. Nakabalik na si Mama sa trabaho. Kami naman ay nag-focus na rin sa school. Sa bahay na tumira si Tito Fidel. Mas maganda na rin yon kasi kahit papaano may naiwan sa bahay. At para na rin kaming nagkaroon ng bagong tatay. Natutunan ni Mama sa karanasan na yon na huwag masyadong magtiwala sa kakakilala pa lang. Dahil hindi mo alam na baka ang kinakasama mo ay hindi pala pangkaraniwan. Wakas.